Panibagong aksidente na naman sa rilas ng Philippine National Railway sa probinsya ng Camarines Sur. Dalawang lalaki ang nasagasaan ng train sa bayan ng Ragay. Nakatulog daw ang mga umano'y nakainom na biktima sa mismong riles at di napansin ng makinista ng tren. Ito na ikatlong aksidenteng kinasangkutan ng tren ng PNR sa Cam Sur sa nakalipas lang na 2 linggo. Makibalita tayo kay Charissa Pagtalunan ng GMA Naga. Sa bahagi ng riles ng PNR sa Barangay Apales, Saragay, Camarines Sur, nasagasaan ng tren ang 2 lalaki na tutulog daw sa riles kaninang madaling araw. Based dun sa police report na natanggap namin, galing ata sa inuman sila and then natulog sila dun sa mismong release ng tren, tsaka parallel sila dun mismo sa tracks. Patay si Jeffrey Carpo, 22 taong gulang, at si Kenny Catudan, 23 taong gulang. Ayon sa PNR, inakala ng makinista ng tren na kahoy ang mga biktima. Huli na raw nang mapansin niya mga tao palang nakahiga sa riles. They were all dressed in dark colors, so mahirap mo talagang makita yun doon. Tapos grassy pa yung area. Madamo-damo yung area doon. So nag-apply ng brakes yung train driver namin, inabutan pa rin sila. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga kaanak nila. Ito na ang ikatlong beses sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo na may na-aksidente sa tren ng PNR sa Camarines Sur. Noong June 22, isang tricycle na karamihay estudyante ang sakay ang nasalpok ng tren ng PNR sa Iriga, Camarines Sur. 5 ang patay sa aksidente na isinisisi sa iligal na pagtawid daw ng tricycle sa di tamang railroad crossing. Makalipas ang halos 1 linggo, isa na namang aksidente kinasangkutan ng tren ng PNR ang nangyari sa bahagi ng riles na sakop ng Sipokot, Camarines Sur. Patay ang isang lalaking sakay raw ng kariton matapos mabangga ng tren. Charissa Pagtalunan, Nagbabalita, Pilipinas. Kaugnay pa rin po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono ang media consultant ng PNR na si Paul De Quiros. Magandang hapon po, Ginoong De Quiros. Ay, magandang hapon naman sa iyo. Sir, so paano to isa na namang aksidente sa rilas ng tren ng PNR? I know that may mga responsibilidad din po ang mga commuters at saka mga pedestrian, pero are there other things that you're doing para naman po lumayo-layo na itong mga tao mula sa rilas ng tren at maiwasan na yung mga ganitong aksidente? Actually, may information campaign din kami kasi bawal talaga yung ang paggamit ng kahit sino or nagagamitin yung tracks. Bawal talaga pumasok sa loob ng tracks kasi that's supposed to be, alam niyo naman ang right of way nasa PNL talaga kasi we were ferrying passengers naman to and from the Bicol province. Kaya ang naman namin talagang mahigpit na pinagbabawal yung Ang nangyari dito kanina, at around may nasagasaan kanina 2 lalaki, pero apparently lasing daw sabi nung police based on the report. Natulog dun mismo sa truck. Mahirap na hindi naman hindi naman basta-basta. Nakita nung train operator namin, yung makinista nga tawag namin, nag-brake siya, hindi na inabot pa rin. So kung ganito po na natulog nga daw po dito sa rilas ng tren, mabibigyan pa rin po ba sila ng tulong ng PNR? Nakikipag-coordinate naman kami sa police, and then kung whatever na pwede namin maitulong dun sa kanila, dinidiscuss naman sa management ng PNR. Paano naman po yung makinista? May pananagutan po ba siya? Actually, namin, immediately kasi nung nalaman namin yan ng PNR, under ang SOP namin under preventive suspension kaagad, pending yung investigation ng Okay. Nakita naman namin na wala naman talagang wala naman talagang pananagutan doon. Talagang he was even running at 21 kilometers per hour. Medyo mabagal na 'yon. Tapos wala naman may kasi may kasabay naman siya dun sa mismong driver's cabin. Okay, kaya talagang walang pananagutan 'yon. So just a thought, sir, hindi ho ba posible na lagyan ng harang ang mga riles para talagang maiwasan natin yung mga ganitong klaseng aksidente? Actually, pwede siguro. Pero imagine mo lang, we have close to about 400 kilometers na lalagyan yun ng harang. Yun yung stretch ng ng harang na kailangan lagyan mo doon. And grabe yun. Sa ibang sa ibang bansa rin naman walang mga harang yung mga Talagang may lang talaga yung siguro yung kultura lang talaga na dapat mabago. Minsan may mga matitigas din kasi talaga ang ulo na hindi rin unfortunate talaga yung accident. Pero pag inisip mo rin, wala naman talagang
hindi naman dapat talaga matulog dun sa sa release ng tren. Wala namang rason para gawin nila yon. Ayun nga po. So, pero maliban po dito sa tulog na sa mismong riles ng tren kasi marami na ibang aksidente. So that's why I was wondering with my first point kanina kung baka naman may iba pang ginagawa ang PNR dahil halos sunod-sunod na nga yung aksidente. Actually, ang ginagawa namin ngayon may sarili kasi kaming if you will para i-explain ko lang yung situation. Meron kasi kaming mga yung mga sinasabi nga railway crossing, meron pa yung mga signages na mga ganyan. Tapos yung mga ibang mga medyo may problema, inaayos namin. As a matter of fact, may nagawa na kaming mga na-rehabilitate na mga signages, saka yung mga barriers namin. Talagang, tapos may kami sa pipeline na kina-fast track na ng GM namin, yung namin, mga pagko-construct mismo ng mga barriers. Ang mga yun kasi pag nakikita mo, even the last one, yung nangyari dun sa may Iriga, yung isang tricycle na may 17 passengers, yung mismong crossing na yun, hindi yung railway crossing ginawa-gawa lang nila yun sinemento yun Okay. Tapos dinadaanan na nila. Mahirap, parang nakikipag-coordinate kami sa barangay para at least ma-identify kung ano ba talaga yung mga nandun na mga railway crossing, anong pwedeng gawin namin. In some areas, meron na kami mga MOO with governments, pero aggressively, inaano pa namin yan. Ginagawa pa rin namin para covered kami sa lahat ng areas. Okay. Maraming salamat po sa inyo, PNR Media Consultant Paul De Quiros. Maraming salamat.